siya ng kalapating kumakain. What is up mga kalapatids? Napakaganda ng sikat ng araw mga tol. Alright, so ang pag-uusapan natin ngayon ay unknown line dahil may nag-request ng content na naman. Ayan, so palabasin muna natin itong mga to. Kakatapos lang nila chumicha. Ayan. So, ito nga pala yung mga pairing natin. Ayan, na bago. Na nasa loob ng mini loft mga dre. Ayan. So, hindi ko na sa inyo na-introduce. Ayan. So bawas na yung kalapati natin, nag-out na tayo, pinag-out na natin yung mga may mga bakas ng blue bar mga tol. Ayan. So yun na lang titira natin, pero ito hinahanapan ko pa rin to ng buyer dahil may bakas siya ng ng pagka black check. So ang ititira lang talaga natin dito is mga rare color. Tsaka yung may mga yung mga shade of brown or red. Ayan. Kaya nito recessive red. Red tiger grizzle. Ito, Batman na red, check, ayan o. Tapos yung isa, parang malalawin yung bitaw o, ayan. So ngayong araw, pag-usapan natin yung unknown line. Ano nga ba ibig sabihin ng unknown line? May nakapagtanong sa atin mga tol. Just pakita ko rin sa inyo, ito. May itlog na, may nililimliman sila dyan. Tapos ito yung bago nating pairing. Gagawan ko ng separate na content dyan. Yung bago nating pairing. Tapos ito, balik pairing lang. Ayan. Para sure ball, ayan. So nakapagpalahi na kasi yung dalawang yan. So balik pairing lang para sa lang tayo sa safe. Yan. So hinihintay lang natin na makapag-produce sila ulit. Alright. Ayan. So ano nga ba yung unknown line? Ano nga bang ibig sabihin nun mga dre? So gagawin ko tong example itong dalawa. Ayan. So itong isang kalapati na to na hen, hindi ko pa na-introduce sa inyo na maayos. Pero gawin natin silang example sa unknown line mga dre. Alright, so let's say for example itong dalawan to, back to back stishel bout mga dre. Let's say sabi example lang natin, champion sila. Ito overall champion ng North, tapos ito naman overall champion ng South. Mga dre, no? So ibig sabihin malupit, sobrang tindi, sobrang bangis, sobrang angas, napakalupit, di ba? So, sa atin, alam natin. Sa atin na tayo yung may-ari nito at tayo na member ng club. Alam natin kung ano yung linyada nila. Alam natin kung ano yung achievements nila. Nasa atin yung certificate. Nasa atin yung mga proof na sila ay may linyadang ganito. At mayroong certificate na may achievements mga dre. So, alam natin yung kung gaano sila kalupit. Alam natin kung ano yung value nila. Itong dalawa na to mga dre. Yun nga lang, let's say for example, nanakaw sila. Wag naman sana, no? O kaya naman pinalipad sila. O kaya naman yung mga anak nila na back to back. Tapos nung lumipad, nadaget. Kung hindi naman nadaget, nalambat. Tapos nung nalambat sila, syempre, hindi nila alam kung saan galing tong kalapati na to. Pero itong kalapati na to is champion nga. Champion. Kaso sila, hindi nila alam kasi nalambat lang nila Wala silang kaalam-alam kung ano yung kalapati na to. Nalambat nila, nadagit nila. And, pwede nilang yun. Dahil nga nalambat nila, bebenta lang nila sa pet shop, ibebenta lang nila sa mga nagtitinda sa Tiangge. And then, yung mga nagtitinda sa Tiangge, ibebenta lang nila 150, 100, 200, ganyan. So, kapag nabenta nila ng 100, 200, sa paningin nila, unknown line yun mga dre. Wala silang kaalam na yung nalambat nila o nadagit nila is, ayan, mga champion. So sa paningin nila, unknown line yun. Pero sa atin, na tayo yung may-ari ng kalapate, alam natin na nag-champion sila. At kung tayo yung magbebenta nito, syempre, libo-libo yung halaga. Hindi natin ibebenta ng 150 lang. Kasi nga, sa paningin natin, sa perspective natin, hindi naman sila unknown line. Pero dun sa paningin ng mga nakadaget or nakalambat, sila ay mga unknown line mga dre. Ayan, 150 mga tol. Kaya nga may mga nakikita akong vlog na yung mga 150 line, talagang may mga iba na dumudulo. Actually, ang dami na nga
Ang dami ko na napapanood na love visit kay Juan Arturo Vlogs na 150 line dumulo, mga tol. Kasi nga hindi na natin masasabi na yung mga tigwa 150 line na yan, yung mga Changi line na yan talagang walang kwenta kasi nga unknown line. So para kang para bang sinuwerte, ganyan, sinuwerte, or para ka nanalo sa raffle na nagbayad ka lang ng 150 pesos para sa isang kalapate, pero napakalupit niya, mga tol, di ba? Ganun yung ibig sabihin ng 150 ay ng 150. Ngayon, ganun yung ibig sabihin ng unknown line para sa akin, no, mga tol. Ganun ko siya naiintindihan, unknown line. So kahit gaano kaganda ng linyada mo, kahit gaano kaganda ng linyada nitong mga kalapati na to, kung yung taong bibili nito hindi niya alam ipasa yung history ng kalapati, hindi niya alam ikwento, kasi nga nanakaw lang niya, nadagit lang niya, nalambat lang nila, so hindi nila alam. So basta nadakma lang nila yung kalapati, knowingly na yung fancier na may-ari ng kalapati na to talagang nagkaroon ng achievements dahil sa kalapati nila. Pero dahil nga napunta sa tao or napunta sa maling tao, magiging unknown line na lang sila. Syempre, nadagit. O yung certificate hindi naman kasama. Yung mga pigeon ID hindi na kasama kasi nadagit lang Yung ID mo, yung certificate mo, yung mga proof nasa fancier pa rin. Yun nga lang, wala na yung ibon, so wala na rin kwenta. Yun na nga lang, good luck sa bagong may-ari ng ibon kasi swerte sila. Kasi hindi naman porket napakalupit ng kalapate mo makakauwi yan, kasi may mga iba't ibang dahilan bakit hindi nakakauwi yung kalapate. Numero unong dahilan nga is yung mga nanlalambat, mga tol. Kahit gaano kalupit ng kalapate mo, mga tol, kung nalambat yan, baka isipin mo walang kwenta yung kalapate, di ba? Ika nga ni Ex Machina, kung pinapanood niyo si Ex Machina official, yung mga nanglalambat niyan, sila yung naninira ng breeding kasi ang akala mo tanga yung kalapate mo. Kaya naman yung breeder mo papalitan mo na kasi hindi nakauwi yung mga painakay nila. So yun, panggulo ng breeding yun, yung mga nanlalambat, mga tol. Kaya nga ngayon medyo naiintindihan ko na kasi nga gaya ng sabi ko, walang newbie sa taong marunong mag-research, mga tre. Walang newbie sa taong marunong mag-isip, mga tre. At nakakalungkot na may mga fancier na mas matagal pa silang nagpakalapate sa akin, pero yung mga ganitong bagay hindi nila naiintindihan kasi simula nung nag-alaga sila ng kalapate kalapate na lang inintindi nila. Pagdating sa iba't ibang aspeto ng buhay, wala silang bitaw na, hindi na sila makabitaw kasi puro kalapate lang. Hindi inayos yung pag-aaral, hindi inintindi yung pag-aaral. Kumbaga, pag nag-alaga ka ng kalapate, wag mong papabayaan yung ibang aspeto mo ng buhay. Gaya ng mga technicalities tungkol sa mga bagay-bagay in general, no? Wag kang hihinto sa kaalaman. Hindi porket itong community na binubuo ko tungkol sa kalapate ito-tolerate ko yung pagiging kulang sa kaalaman, no? So, yun, totoo yun, mga Andre, hindi ako nagyayabang, no, mga tol. Pero may mga fancier dyan na mas nauna pa silang nag-ibon sa akin, pero dahil nga puro kalapate yung pinapanood nila, hindi sila nanonood ng ibang mga knowledge na educational video, talagang na-stuck sila. And then, gaya nga nung nasabi ko sa nakaraang video na na tungkol sa mga maling paniniwala tungkol sa kalapate, nakakalungkot yun, mga tol. Kaya sa mga kabataan na nanonood sa akin, ayusin yung pag-aaral niyo, pagpatuloy niyo, mga dre. Kapag nasa loob kayo ng eskwelahan, makinig kayo sa teacher niyo. Pag uwi niyo, doon yung asikasuhin yung kalapate niyo. Huwag kayong masyadong na papakalulong. Ayan. Hindi maganda yung sobra-sobra. Pangit yung sobra, pangit yung kulang. Dapat balanse lang, mga tol. So today is November 1 at Sabado ngayon. Magpepetsanggi sana ako ngayon, pero baka kasi masayang lang yung biyahe ko kasi nga November 1 ngayon. Baka wala yung mga nagtitinda ron. Pero unti-unti ko na rin kasing sinasana yung mga viewers ko na hindi lang puro petsanggi yung content ko, kasi sa totoo lang marami.
maraming nanonood sa akin pag Petchange. Ang daming views. Pero yun nga, sinasanay ko sila na ganito na talaga yung magiging vlog ko mga dre. Ayan. Tsaka unti-unti ko na rin kasi naiintindihan na yung mga binibenta sa Petchange is more on dagit, ganyan. Lambat. Ayan. So kaya nga nag-out na rin ako ng mga kalapate na hindi ko talaga alam kung saan sila galing. Although guilty ako doon na nalaman ko na karamihan sa kanila dagit, karamihan sa kanila lambat. Yan. Pero malalaman nyo dyan sa Angeles kapag ang kalapateng binibenta is nasa 200 plus, 300 plus, matik sa breeder yan galing. Pero kung sobrang mura, galing, alam nyo na kung saan galing yun, no? Kasi kung breeder ka talaga, fancier ka talaga, hindi ka magbebenta ng halagang 115 kalapate kasi sa pagbe-breeder pa lang, di ba? Ilang araw yung hinintay mo, mahigit isang buwan yung hinintay mo. Tapos pag napisa yung itlog, isang buwan na naman bago mo mai-out. So matagal. So kulang yung 150. Kulang yung 150 na mapagbebentahan mo. So malalaman mo naman kung ang kalapate is binread talaga ng isang fancier na nagbebenta. Hindi niya ibebenta yan, baka pinakamura nga 500 kasi 'di ba, katakot-takot na trial and error yung naranasan ng fancier tapos ibebenta lang niya ng 150. Nako, walang ganoon mga tol. So yun, bago ko tapusin yung video mag-shoutout tayo and at the same time i-breakdown natin yung mga natutunan natin sa video na to mga dre, no? So pag sinabing unknown, hindi ibig sabihin wala, no? Pag sinabing unknown line, hindi naman ibig sabihin na walang linyada yan, no? Halimbawa may nagbebenta tapos sinabi unknown line kasi yung nagbebenta hindi niya alam kung saan galing mga tol, no? It's either na dagat or na lambat mga dre. So wala, hindi niya alam yung linyada mga tol, no? Kasi from the word itself na unknown, magkaiba yung unknown sa none, di ba? Pag sinabing none, ibig sabihin wala. Pag sinabing unknown, hindi matukoy. Let's say for example, may nagtatanong sa'yo, no? Anong blood type mo? So dahil hindi ka pa nakapagpa-blood test at hindi mo alam yung blood type mo, ilalagay dun sa form na pinipilapan mo, unknown, kasi hindi mo alam. Hindi mo matukoy kung ano yung blood type mo. Same goes sa kalapate mga dre. Yung linyada, may linyada yung kalapate, yun nga lang, yung nagbebenta, hindi niya alam kung ano yung linyada kasi nga, hindi niya alam yung history ng kalapate kasi nga, alam niya na kung saan galing mga tol, no? So it's either na dagat or narambat mga tol. So yun lang naman mga dre, at hindi ko yung inuusgahan sa mga bagay na ganyan, no? So kumaga, natutuwa pa nga ako kasi sa akin yung itinatanong alam niyo naman pare-pareho lang tayo newbie rito. Pero uulitin ko mga dre, walang newbie sa taong merong general knowledge at marunong mag-research mga tol. So mag-shoutout na tayo mga tol. Siyempre, unang-una, shoutout kay Mela Girl at kay Sierra Masha mga dre. Ayan, kay Pirat Donut. Ayan, shoutout kay Pirat Donut, kay Rezian Doncillo, kay Carl, at kay Giski Official mga dre, kay Neben, shoutout din kay Luz Biminda, kay Nigel Gabriel mga dre, at kay Michelle Angeles, Clabel Justin, Mateo Jake Villanueva, kay Disguise Lizard, kay Jincy, Gerald Tandok mga dre, Phil De La Cruz, Nathaniel Munoz mga dre, Colin, ang hirap ibig kasi ng Igusquiza, Colin Igusquiza, kay Kian Serrano mga dre, ayan, at Jayski Domingo mga dre. At meron pa hindi pala updated kung shoutout sheet ko na to, nandito pala yung mga updated. So meron pang dalawa na idadagdag, kay Bongski Love ng North Caloocan at kay Jericho Balingit ng Maribeles, Bataan mga tol. Alright, happy flying mga dre, at hanggang sa susunod na video. At mag-comment lang kayo para magawa natin ng content yan. Bilang gagawa natin ng content yan galing sa isang newbie fancier na may general knowledge at marunong mag-research ng maayos mga tol. Alright.